Sabi ko nga, dapat ipa-auction na lang ni Saldico yung ano para makabawi-bawi yung gobyerno natin no? Dahil doon pala sinasalaksak yung pera. Dati ang pera nilalagay sa bayo, ngayon sa trolley bag na. 'Di ba? Ganun sila. So yung sinasabi na ng sinungaling daw yung sundalo doon sa Senado, 'di ba? Sinasabi ko nga, ang katotohanan kahit ilibing mo sa pinakamalalim na lupa, sisingaw at sisingaw. Walang katotohanan na hindi mabubunyag. Walang katotohanan na hindi mabubunyag. Kaya lahat ng lihim nila mabubunyag at isa-isa lang binubunyag. Para pa rin magbigay at ipagpatuloy ang ating programa ngayong gabi o hapon, tatawagin naman natin ang isa pa sa mga magiting. Alam nyo, dati pa to, no? Tumatakbo pa lang si Pangulong Duterte. Itong batang Pasay na ito, nakikita ko na. Nakikipaglaban na yan doon sa Pasay. Kahit na ginigipit sila doon sa Pasay, dahil hindi sila ang administrasyon, pero hindi niya kinalimutan, hindi niya iniwanan si Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, kay VP Sara Duterte, kahit na binubuli siya doon sa Pasay. Ngayon, magpapatotoo na basta mahal mo ang bayan, kahit ilang pang kanyo nang itutok sa'yo, hindi ka matitinag. Tinatawag ko naman ngayon ang pinakamatapang na bata ng Pasay, ang lagi-isang Tiger ng Pasay, hindi ng Norte kundi ng Pasay, para magbigay ng kanyang saloobin sa nangyayari sa ating bayan. Bigyan po natin ng masigawang palakpakan mga kamaisog at kareforma. Isang mapagpalang araw po, mga kamaisog at mga kareforma Pilipinas. Ako po si Kuya Tiger, sa pokong Governor ng Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, at International Charter Grandmaster Founder po ng Guardians Brotherhood. Tayo po'y naririto dahil hindi na po nating makaya ang pangyayari dito sa ating bansa. Harap-harapang panloloko ang ginagawa ng ating administrasyon. Umamin na nga yung tinuturo nila. Nagsasalita na. Marami pa rin silang sinasabi. Kesyo AI, kesyo ginawan lang daw ng script. Ano pa ba? Magpapaloko pa ba tayo, mga kapwa ko Pilipino? Lahat po, nandoon sa kanilang tahanan, tayo'y nananawagan. Sumama po kayo. Hindi po laban namin ito dito. Laban ito ng susunod na henerasyon ng bansang Pilipinas. Kung hindi tayo gagalaw, kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo, sino ang magtatanggol sa atin? Ibang bansa? Walang magtatanggol para sa atin, kundi tayo ring mga Pilipino. Kaya kinakailangan magsama-sama po tayo. Itong paraan na ito ay isang peaceful rally, pero nakakapangulo ng dugo dahil sa laki ng nawawala at sa dami na naghihirap dito sa ating bansa. Kaya po sana sumama po kayo dahil ito po talaga ang kinakailangan ng ating bansa. Sana magkaroon tayo ng isang araw na kahit nandyan tayo sa tahanan, pagdating ng alas 6 ng gabi, magtirik na kayo ng kandila. Ipagdasal na natin ang mga demonyong yan na lumayas na sa bansang Pilipinas. Hindi pa po ba natin nahalata na ito ay meron ng divine intervention? Bakit? Sa kakatago nila, nakialam na ang panahon, binagyo. Kaya natin na-discover na meron palang ghost project. Kaya natin na-discover na napakalaking pera. Yan palang po ay sa flood control. Papaano pa po sa ibang departamento ng gobyerno na hindi pa nalabas ngayon ang katotohanan. Tinitiyak natin na meron ding korupsyon na nangyayari dyan. Nauna lang itong flood control dahil nakialam na ang panahon.
Kaya sana nakikiusap po tayo. Laban na natin ito. Nandito na po ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Nandito na rin po ang ating mga kapatid sa JIL, KOJC, ano pa po. Andyan na rin po ang iba't ibang grupo ng mga relihiyon na sumusuporta sa atin. Bakit po? Wala pong iba rin na maaaring makatulong sa atin, yung mga righteous na mga tao. Hindi pa rin pala natin sila pakikinggan. Hindi po marunong magsinungaling ang mga taong simbahan na yan. Sila po ay nakikipaglaban din para sa atin. Kaya sana po, ibigay na natin ang ating buong suporta para mapatalsik na ang administrasyon. Sana po, magsama-sama tayo. Bagoong Pilipinas, niwik ang mukha. Kahit itago na hahalata. Bangag kasi! Bangag kasi! Marcos, Marcos, Marcos resign. Maraming salamat po. Mabuhay ang maisog. Mabuhay ang Reforma Pilipinas. Urban Poor, tinakatawagan po natin si Kapitan Pekson. Tama? Kapitana! Si Kapitana! Yan. Hindi, antok ako. Wala akong tulog kagabi. Hello! Diba, nabuhayan na kayo ng loob agad. Pero inantok pa ako nun ha, diba? I-reserve ko yung ibang boses ko sa susunod na mga araw. Good afternoon to each and every one of us. Today is a gift. Bakit kong sinabing it's a gift sa oras na ito? Because there is a plan of God to each and every one of us na nandito ngayon. Kaya nagpapasalamat ako. Unang-una, kanino ko nagpapasalamat? Sa aking sarili. Normal! Pasasalamatan ko ang aking sarili. Dahil with my age, 70 years, magmula nung nag-umpisa ang rally dahil dyan sa flood control noong September 13 up to November 16, almost 64 days ago. Pero meron pa tayong boses ngayon. Kaya nandito tayong lahat. Nagpapasalamat din ako sa inyong lahat na nandirito. Magmula Apari hanggang Hulo, sumakay ng eroplano. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga GIL, KOGC at lalong-lalo na ang Iglesia ni Cristo na nandito ngayon para suportahan tayo sa ating pinaglalaban. 3 araw, 3 gabi, kasama natin sila sa Luneta. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ang sarili nyo, palakpakan nyo. Kasi nandito kayo. Meron pa tayong buhay. Buhay pa tayo. Ang regalo natin na nanggaling sa itaas. Kaya nandito tayo ngayon para manindigan, mamono, mag-lead sa lahat ng mga Pilipino. Kaya nandito tayo para pangunahin natin ang mga taong hindi na komportable. Kaya nandito tayo dahil hindi na tayo komportable sa mga nangyayari. Kaya hindi nyo makita rito sa kalsada. Hindi
Hindi nyo makita yung mga nagrarally na mga komportable. Bakit? Ninakaw na nila ang ating kayamanan. Alam ba ninyo yun? Ano yung tanging solusyon? With my edad, with my age, tuturuan ko kayo kung ano ang solusyon ng problema ng mga bansang Pilipino. Mula Pilipinas hanggang sa buong mundo. Kung naririnig niyo ako ngayon, ano yung solusyon? Marami na akong naririnig. Magmula pa nung nag-umpisa ang pagrarally. Puro! Ano sinasabi natin? Puro paninisi. Puro pagrereklamo. Puro pagbe-blame. Puro pag-justify. Pero, nalimutan natin ang isang pamamaraan. Ano yung pamamaraan? Hindi ba nyo alam na magmula nung dumating ang 20th century? Ano ibig sabihin ng 20th century? Nag-umpisa yan noong 2020. Ang bansang Pilipinas ay nag-umpisa sa edad ng mundo. Ano yung edad ng mundo? Nag-umpisa tayo sa Stone Age, Agricultural Age, Machinery Age, Computer Age. Sino yung yumaman nung Computer Age? Mula year 2000 to 2016, si Bill Gates lang naman. Sino si Bill Gates? Second year high school dropout. Mula 2016 to 2019, we are information age. Sino yumaman? Tatlo lang naman ang yumaman. Sino? Jeff Bezos, yung may-ari ng Grab, at yung may-ari ni, sino ba yun? Si Jack Ma. Because of computer age. Pagdating ng year 2020, we are now, alam ba nyo kung anong edad natin ngayon? We are now wisdom age. Anong ibig sabihin ng wisdom age? It is the wish of God na lahat ng mangyayari ay cannot be controlled by kung kahit sinong presidente ng Amerika. Hindi niya pwedeng i-control yun. Nangyari na yun noong COVID-19 noong year 2020. It cannot be controlled by a certain human being. It will be controlled by the human, by the divine providence. Kaya anong gagawin natin sa ating problema? Kasi may kasabihan. Ano yung kasabihan? Yung law of the universe. Ano yung law of the universe? Number 6 o number 5, the law of the universe ay yung tinatawag ng law of cause and effect. Ano ibig sabihin? Kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanin mo. What you sow, what you reap. Ano ang tinanim ni Bongbong Marcos Bangak? Pagnanakaw. Puro kasamahan. Ano yung kanyang aanihin? Ang aanihin niya ay pagbaba sa kanyang posisyon. Kaya nga lang, merong pang-anim na batas ng universe. Ano yan? The law of polarity. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng law of polarity, kung may umpisa, ay may katapusan. Kung nag-umpisa siya ng kanyang kasamaan, meron din katapusan yun. Kaya nga lang, meron tayong pang-8
na law of the universe. Ano yan? The law of freedom. Ano ibig sabihin ng law of freedom? The law of time. Kaya lahat ng nangyayari sa mundo ay may tamang panahon. Kaya, ang panahon na to, magkaisa tayo para matapos na yung panahon ng pagnanakaw ng pamumuno ni Bongbong Marcos. Ano yung gagawin natin? Hindi tayo dapat nagmumura. Dapat linilinis natin ang puso natin. Dapat napapakinggan ng nasa taas yung divine providence kung gaano kalinis ang ating puso. Ang ating gagawin, lahat ng mga Pilipino mula Pilipinas at lahat ng nandoon sa ibang bansa. Bago tayo matulog, ang puhunan lang natin, kumuha tayo ng papel, kumuha tayo ng ballpen, isulat natin ang kahilingan natin. Kanino tayo susulat? Kay God. Nakunin na niya ang buhay ni Bongbong Marcos. Yun ang ating ipagdadasal. Kung tayo gagawin natin lahat yon, nangangahulugan, tayo ay sincere sa ating kahilingan. Alam niyo ba kung bakit? Kahit maubos ang boses natin dito sa stage na ito, hanggang hindi natin inaamin ang ating pagkakamali, kasi tayong mga Pilipino ay nagkamali noong year 2022 nung ibinoto natin si Bongbong Marcos. Kaya ang dapat nating gawin ay makiusap tayo, magdasal tayo ng taimtim kay God, bawiin natin ang ating ibinigay na suporta, at si God na, ang Diyos na, ang gagawa ng pamamaraan para bawiin ang kanyang buhay. Yun lang po. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Yung mga maisog ngayon, gusto laging kasamaan. Ano masasabi natin yung kapalaran? Baka ipe-pre-empt na natin yung press con nila sa DOJ bukas. Ang itinuro kasi sa amin yan, kung paano pagdadasal. Hindi naman kailangan lumuhod ka sa simbahan. Bago ka matulog, 20 minutes before you sleep, you pray kung anong gusto mong mangyari. 20 minutes after you wake up, sabihin mo kung anong gusto mong mangyari. Kung kinakailangan, isulat mo. Kasi, bakit kailangan isulat? Hindi naman maalala ni God yun yung prayer natin. Alam niyo ba kung bakit? Ilan ba yung populasyon ng China? 1.4 billion. Ilan yung populasyon ng India? 1.4 billion. Ilan yung populasyon ng Amerika? 300 million. Ilan yung populasyon ng Pilipinas? 150 million. Maalala kayo? Kailangan isulat nyo. Yun lang po. Oh. Kaso Kapitana, kasi daw ang panalangin mo daw sa ating Panginoon, sa tinatawag mong Panginoon, kunin Kunin yung buhay niya. Ay, di bukas may press ko na naman doon sa isang palasyo, sasabihin, yung mga mahakbang na maisip, gumagawa na naman ng krimen, dapat kasuhan. Ano masasabi mo? Ang ibig ko sabihin, wala kasi sa tao yung repentance. Hayaan natin, bawiin ni God yung kanyang buhay. Pag nabawi na ni God yung buhay niya, di si Sara Duterte na ang presidente ng Pilipinas. Ganon, Kapitana. Ready ka daw ba kung mayroong ilalagay silang kaso sa'yo? Kasi yun ang paboritong gawin ng gobyerno ito, kasuhan ang kasuhan. Anong ikakaso sa akin, nagpe-pray lang ako kay God. Attorney, ano daw? Hindi, Kapitan, huwag mo nang iwanan. Sige, dito tayo. Kasi, sabi na naman niyang bukas panigurado, yung mga hakbang na maisog, wala nang ginawa yan, kundi puro krimen, pananakit sa Pangulo, pati ang Panginoon, dinadamay pa para lamang bawiin daw ang buhay ng pinakamamahal nilang leader. Ano masasabi mo? Ang ibig ko sabihin, hindi naman sapat yung nagrarally tayo minuminuto, oras-oras.
kailangan magdadasal din tayo kung ano yung gusto natin mangyari. Eh ano ba naman yung 5 minuto na magsulat ka ng prayer mo kay God? Lord, kunin mo na ang buhay ni Bongbong Marcos, isulat mo, pirmahan mo. Ano na kasimple? Kinanggalaan, wala, hindi na maglalang. Kaya nasa katulad ni Enrile, ginawa na ang buhay niya. Di Kapitana, kasi ang sabi kasi, Kapitana, kapag ganyan daw mga pahayag, yan daw ay pagbabanta sa buhay ng leader nila. Ngayon, handa ka ba kung sakasakaling ikaw ipatawag ng DILG? Kasi mahilig yan eh. Tuwing Lunes, may press con. Tuwing Lunes, may kaso. Tuwing Lunes, may gagawin silang pasabog. Eh ngayon, maraming nang nanonood sa'yo, live na live, milyon nanonood sa'yo ngayon, naka-live ka pa ngayon sa mga TV station. Anong pahayag mo na? I-preempt na natin para may pahayag na si Kapitana. Kung sakasakaling bukas, mape-press con yung isang Ante Claire ba tawag doon? At yung isang Bonching doon sa isa, tsaka doon sa may Paura na gupong-gupong ngayon sa sarili ng spokesperson, eh ano masasabi mo na bigyan na natin ng pahayag? Sige, Kapitana. Ipepres ko ni Auntie Claire. Kung binawi na ni Lord yung kanyang hangin na sinisinghot, edi bukas makalawa, wala na siya, patay na siya. Yan ang pahayag mo, Kapitana. Handa ka makulong? Ano nga kasalanan ko? Nagpapalaya ko kay God. Eh kasi kahit naman walang kasalanan, minsan may pangkulong sila eh. Handa ka doon. Ay lang may batas. Oh. Diba? May batas na nag-violate ako. Kasi sinabi mo kanina, kapag nawala yung leader nila, ang papalit si VP Sara. Naman kasi ayon sa konstitusyon natin eh. Sara is the Vice President. Nasa konstitusyon natin noon na siya yung magte-take over. Pag namatay yung presidente. Eh, di ka ba tao ni Sara? Tawa ko. Oh, proud ka. Proud ako. Ano sasabihin mo dun kay Auntie Claire pag sinabi niya? Kasi tao yun ni Sara, kaya ganyan magdasal. Sino? Ikaw. Mamaya, sabihin kasi ni Auntie Claire, sa iyo bukas sa press con, yung mga mahakbang maisog, bayolente magdasal. Kasi tao yan ni Sara Duterte. Kasi pag Duterte daw, bayolente. Bayolente bang magdasal kay God na kunin yung buhay ni Bongbong Marcos? Hindi bang bayolente yun eh? Karapatan lang ni Sara na mag-take over because she is the Vice President of the Republic of the Philippines na siya mag-take over. Hindi kung sino-sino. Yan ang statement mo. Okay na. So, ititipa na yan ang ating mga kaibigan. Kasi panigurado bukas, ikaw ang headline. Di ba? Headline si Kapitana. Ang headline bukas, ang mahakbang ng maisong nagdasal ng kaharasan. Sa mamamagitan ng Kapitana taga Quezon City, ang pahayag. Kailangan na, pag magdasal kasi tayo, nakakonect tayo kay God. Okay. Diba? Kailangan wala tayong masamang intensyon. Okay. Di masama yung Kailangan malagutan. malinis yung konsensya natin. Okay. Kasi ang ano natin, ang purpose natin, kaya gusto nating makuha ni God yung kanyang buhay. Bawiin lang naman yung hangin eh. Hindi ba na oxygen yan, hangin. Diba? Yung hangin. Di ba? Pagkakas yung hangin mo, mamamatay ka na rin. Di ba sikat lang babawi niya? Opo, hindi ako si Bongbong, mami, si Kapitana. Diba? Diba? Oh. Diba? Hindi, ganito ang alay natin kasi naka-live tayo ngayon, di ba? Lalo dyan sa mga camera na yan. Makikiusap tayo kay DILG kasi Kapitana ka eh. Baka pwede naman, imbis na kaso, no, award ang ibigay sa barangay. Dahil napakatapang ng Kapitana ng barangay dito sa Quezon City. Kailangan yung kanyang award. Ayun, hindi daw. Yan ang matapang, di ba? O, ano sasabihin mo kay Auntie Claire bukas kasi may press con yun? Kung ikaw ang kanilang topic. Ipagdasal mo na rin! Hindi magdadasal ko din siya sa kanya kasi mo kanina. Alam talaga namin si Kapitana, ito talaga ang hakbang ng maisog, ha? Ito matapang. Hindi yung katulad ng iba pag sa Facebook matapang pero pa sa personal, papi. Oo, di ba? Sabi nga, kung si Nino Barsaga, kuting ng Cavite, ikaw naman ang, ano ka, ng Quezon City? General na yan! General, oo nga pala. I-pre-remote na to nung kami ay nag-meeting kasama si Manong Chavit dahil sinabi niya lahat yung pinagdaanan niya. Dahil nga kay Placido, ngayon hinalal na to na general ng maisog. Ganong katabang si Kapitana. Walang kinakatakutan. Kaya ang panalangin ni Kapitana, bukas, ikaw ang laman ng presko nila. Yung Sinabi ni Manong Chavit. anong sabi? Kung Pinawi na ni God yung hangin kay talaga ganda, tanggapin. Okay. Maraming salamat, Kapitana.
Maraming salamat niyo po si Kapitana, ang isa sa ating pinakamagaling na maisog na taga Quezon City. Sana lahat ng kapitan ganyan, no? Matapang at pinaglalaban ng bayan kahit na takutin man, hindi matitinag. At nag-express lang naman siya ng kanyang sentimiento. Wala naman sigurong masama doon. Pero syempre, alam naman natin, sa gobyernong ito, bend the law. You can bend the law. Bend ng bend hanggang bumabor sa kanila. At ngayon,